Samantala sa ngayon po ay unti-unti nang bumababa ang bilang ng mga dumadagsa sa Manila North Cemetery. Sa kabila nito ay mahigpit pa rin na seguridad ang ipinatutupad doon. Nasa Manila North Cemetery pa rin ang ating kasamang si Haji Caaminio, mag-uulat live. Tama ka riyan, Cathy. Actually, gaya nga ng ating inaasahan ay unti-unti na ngang humuhupa yung bilang ng mga tao dito nga sa loob ng Manila North Cemetery. At yun nga lang, kaninang alas 4 ng hapon, Cathy, ay naitala ang 1,150,000 na bilang ng mga tao sa loob. Mas mataas kung ikukumpara natin noong taon. Tumaas nga na mahigit 50,000 na mga tao ang dumagsa rito ngayong Undas 2013. At as of 5 p.m. bumaba na nga sa 900,000 ang mga nasa loob. Ngunit patuloy pa din naman ang pagdagsa ng ilan na gusto pang humabol sa pagdalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong kamag-anak. Ito marahil, Cathy, ay dahil na rin sa magandang panahon, kumbaga nawala na yung mainit na panahon. At ipatutupad pa rin ang 24-hour operations ng sementeryo hanggang bukas dahil expected pa rin naman ang pagdagsa ng ating mga kababayan para sa All Souls Day. At dahil na rin sa weekend naman, kung kaya naman na sinasamantala na ng ating mga kababayan yung mahabang weekend. Sa linggo naman ay titingnan muna nila ang volume ng mga tao, pero kung kakaunti na lamang yung mga dadagsa natin mga kababayan dito, Cathy, ay magiging back to normal na yung operations ng sementeryo, which is 8 a.m. to 5 p.m. So titingnan muna nila yung magiging volume sa linggo bago sila mag-decide. Basta't ang sigurado, bukas na bukas, 24 hours pa rin ang operations. Samantala, mahigpit pa nga rin ang pinatutupad na seguridad, Cathy, dito sa loob at labas ng sementeryo. Magpapatuloy ang naturang seguridad hanggang sa darating na linggo. Hindi po titigil yung ating hanay ng kapulisan, yung ating mga volunteers at ilan pa sa ating mga otoridad sa sementeryo upang matiyak lamang na ligtas ang Undas 2013 ng ating mga kababayan. At samantala, umabot na nga din sa 100 mahigit ang mga nakukumpiskang mga ipinagbabawal na bagay o mga prohibited materials. At karamihan sa mga ito ay mga matutulis na bagay, mga flammable materials, at napansin din natin yung mga maskara na ipinagbabawal na din ng mga otoridad dahil baka daw naman magamit lamang sa kanilang pang-hold up. Gayon pa man, piling-pili naman yung mga maskarang kinukumpiska, Cathy, yung mga maskara na hindi makikita yung mukha at saka yung mga nakakatakot, hindi talaga siya po pwedeng tanggapin dito sa loob ng sementeryo. Baka nga naman magamit lamang sa masamang bagay. At kung sa usapin naman ng medikal lang pag-uusapan, karamihan sa mga kaso na naidulog dito ay pagkahilo lamang ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga edad 50 hanggang 85 years old, dahil na rin sa init ng panahon. At meron din mga nagpapacheck din naman ng kanilang blood pressure, which is karamihan sa kanila talagang yung case nila high blood na. At samantala, kanina naman ay bahagya lamang na nagkagulo sa may gate 3 ng sementeryong ito. At itong gate 3 na ito sa may La Loma area, Cathy, at talagang nagkagulo lamang ng bahagya dahil yung mga tao gustong lumabas doon sa gate 3 pero hindi po sila pinayag ng mga pulis at ng mga otoridad dahil dito lamang sa main gate po pwedeng lumabas at pumasok yung ating mga kababayan. Ibig sabihin, talagang centralized at dito lamang sila pwedeng pumasok at lumabas. At sabi naman ni Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, OIC Johnny Yu, expected na rin nila ang mga may iwang basura ng ating mga kababayan, which is nakikita ko nga sa aking paligid, meron ng mga kung ano-anong paraphernalias o mga basura na nandito sa bawat sulok ng sementeryong ito, At pero sa linggo pa naman nila uumpisahan yung paglilinis. Katuwang naman nila dito yung mga volunteers, yung mga city at barangay sweepers, at maging itong mga personnel ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na inaasahan naman natin na magpapakalat ng kanilang mga sweepers dito nga sa lugar na ito. Pero in fairness, Cathy, napansin natin kanina, meron tayong ilang mga kababayan na disiplinado na at talagang nagdadala na ng kanilang mga walis upang sila na mismo yung maglinis ng kanilang mga kalat. At paalala na rin siyempre ng DENR at ng ating mga otoridad, huwag naman po tayong magkalat sa kung saan-saan lamang at hanggat maaari yung mga maliliit na basura, isang tabi po muna na o itabi po muna natin at tayo na lamang yung magtapon.
Kanina dumating din yung mga hanay ng Armed Forces of the Philippines upang mag-assist na rin at sila mismong gagalugad sa mga areas na hindi masyadong naaabot ng ating pulisya. At itong papakita naman nating video na ito, Cathy, meron ilang mga bata dito, no, na nakita natin na nakakatuwa naman dahil kanya-kanya sila ng gimmick ngayong Halloween season at ngayong All Saints Day. Dahil kung makikita mo nga naman, ang cute nila, no? At hanggang dito man naman sa sementeryo ay hindi nila pinalalampas yung tinatawag na trick or treat, no? Kaya naman mga naka-costume talaga sila ng nakakatakot, mayroong mga naka-costume ng Superman at iba't iba pa. So nakakatuwa rin namang makita na meron tayong mga kababayan dito na talaga namang nagpa-participate sa mga ganitong klaseng events. So as of this time, Cathy, at ngayon ngang alas 6:13 o alas 6:13 na nga ng gabi, tuloy-tuloy pa din naman. Bagamat madami na, mas marami na yung lumalabas ng Manila North Cemetery, meron pa rin naman mangilan-ngilan, na makikita po ninyo ngayon sa inyong mga TV screens, mangilan-ngilan na pumapasok pa rin ng sementeryo. At gaya nga na sinasabi ko, inaasahan natin hanggang bukas at hanggang sa linggo ay magtutuloy-tuloy pa din ang kanilang pagdagsa. Mamaya ay meron pa tayong mga balitang ihahatid, so standby lang muna tayo dito sa Manila North Cemetery. Kasama ko pa din ang buong tropa ng Unit 4 para sa Haji Camino. Maraming salamat sa iyong napakahabang report, Haji Camino.